Kumusta mga ka-adventure? Welcome back. Another day, another adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at samahan niyo po ako sa panibago na namang adventure na ating pong ginawa. Let's go! Kaon, mga bitokon. At muli sa lahat ng mga bago po sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-on ng notification bell para laging updated sa mga bagong adventure kagaya po nito. At pagkatapos ngang mamalagi ng amin po mga bisita sa isla mga ka-adventure ay hinatid kami ni Native Channel sa Skeleton Shipwreck na isa sa mga top destinations dito po sa bayan po ng Coron at nag-island hopping muna kami at dinala natin sila sa mga iba't ibang talagang tanyag na destination dito sa bayan po ng Coron, lalo na dito sa Siete Picados Marine Park na pinakaunang na-preserve na marine sanctuary sa bayan po ng Coron at napakarami ng mga islang nakita nila at walang tigil ang kanilang pagbaril gamit ang kanilang kamay. Pagkatapos ng ating dalawang bisita mga ka-adventure, meron na namang bumalik na mga bisita na akin pong naging kliyente. Way back 8 years ago, 6 years ago, dalawang pamilya at magkakasunod po na island hopping destinations at mga iba't ibang destination ang amin pong tinungo dito sa bayan po ng Coron or sa Busuanga Island at dinala din natin sila syempre sa pinaka talagang once in a lifetime experience na magkakaroon ka ng close encounter dito sa pinaka malaking marine herbivore at endangered na dahil nga sa matindi rin yung panguhuli dati sa kanila. Itong dugong po ay matatagpuan dito sa Aban-Abang sa likod ng Calauit Island. Ang Calauit Island po ay inihanda ng dating Pangulong Ferdinand Marcos way back 1976 na pinagdalahan ng mga iba't ibang African animals, mga giraffes and zebras at mga iba't ibang antelopes. Pero hindi lang yan mga ka-adventure dahil nga ang Coron ay tinaguri ang shipwreck diving capital of the Philippines at marami pa kami mga isa na tinungo at eto na nga mga ka-adventure, sit back, relax and enjoy watching dito sa mga nagagandahang lugar na amin pong pinuntahan at ibabahagi ko rin po sa inyo. Let's go! Labing-dalawa pala ang mga barko ng mga Hapon na nagtungo dito sa Calamianes Group of Island or sa Busuanga Island mga ka-adventure. Gawa nga ng noong gyera ay camouflage ang kanila pong ginawang pagtatago sa kanila pong mga barko na naglagay sila ng mga bato, mga punong kahoy or anything na pwedeng makita sa bundok ay nilagay nila sa barko para to cover up at hindi sila mapansin dahil nga sa sobrang dami ng mga isla at kapuluan dito sa Palawan na halos 1/3 ng mga isla at kapuluan sa Pilipinas ay nasa Palawan na ang mga isla ay umaabot sa 1,780. At syempre pag pinag-usapan ang yamang dagat mga ka-adventure, hindi nagpapahuli dyan ang Palawan. Specifically, ang Pilipinas dahil tayo ay ang kabilang sa tinaguriang center of all the center sa buong mundo na may pinakamayamang marine life or kung tawagin is Coral Triangle. At tignan nyo naman mga ka-adventure, talaga namang napaka-amazing. At sa lahat po pala ng mga barko ng mga Hapon na lumubog dito sa Calamianes Group of Island, etong Lusong Gunboat ang pinakamababaw sa lahat early in the morning kapag low tide mga ka-adventure. Yung ibang part ng shipwreck ay nasa itaas ng tubig at ang pinakamalalim na bahagi nito ay nasa 10 to 12 meters lang.
At ayan mga ka-adventure, dumaan si Papa Tonyo dito sa Pass Island. Galing po siya ng Panlaitan, doon siya nag-spend ng bagong taon at nag-stay ng halos isang buwan sa Panlaitan at dumaan siya para ihatid ang kanya pong manugang dito sa Chindunan at Pass Island po palang isa sa pinaka magandang island hopping destination dito po sa amin sa Coron or sa Busuanga Island or sa Calamianes Group of Island. At once na rin nating dinala dito ang team ng Harabas at nakapamana na rin kami sa dakong ito mga ka-adventure. Pero kahit ganoon pa man mga ka-adventure na nag-assist tayo ng mga panauhin natin or bisita, hindi syempre tayo magpapahuli sa talagang ating niche na ginagawa or sa ating adventure, ang pamamana. Dito kami sa Banana Island, punta kami dun sa unahan ng konti para maghanap ng pang-ulam. Kaya tara, samahan niyo kami. Let's go! Disclaimer mga ka-adventure, hindi kami sa mismong Banana Island po namana. Namana kami doon sa Lusutan, in between Two Seasons and Banana Island, kung saan tayo madalas mamana dati at once na ring masita ng Barangay Bulalakaw kasi nga kasama daw ito sa kanila pong Marine Sanctuary. Pero again, hindi po bawal ang amin pong ginagawa. At ang pamamana ang pinaka-sustainable way of fishing mga ka-adventure. Plus wala kami sa talagang no-take zone at sa nursery area na kung saan bawal ang pagkuha ng kahit na anong yamang dagat. Kaya mamamana pa rin tayo as long as wala tayong bawal na isdang kinukuha. It's a prank mga ka-adventure. Nilak pala to ni Dario kanina kasi curious yung mga taga-Bangka at nais silang tingnan yung pana. Buti na lang hindi lumayo yung mga rainbow runner at nakasecure pa rin tayo ng isa mga ka-adventure para sa aming panghapunan. Secure na ang ating naging unang isda mga ka-adventure at quick dive lang pala ang amin pong ginawa kasi nag-umpisa po kaming mamana halos mag alas 5 na rin. Let's go for another dive. Check tayo dito kung anong meron. Ang lalaki ng grupo ng mga unicorn fish mga ka-adventure at yung nasa likod ay isang Napoleon Ras, isang klase ng isda na talagang ipinagbabawal pero yung aim natin is etong ang mga suran. Kaya lang namili pa kasi ako, hindi ko tuloy nakalabitan yung mas malapit kanina. Gusto ko kasi yung mas malaki sana para pagkatapos nun uwian na. Hindi tayo nakapull ng trigger mga ka-adventure kaya umahon na lang muna ako, nagpahinga at nag-ipon ng sapat na hangin bago nagsagawa ng panibagong paninisid at same spot kung tayo, saan tayo nag-ambush kanina mga ka-adventure. Ito ang nangyari. Let's go! Paggalapag ko sa ilalim mga ka-adventure at pagtingin sa kaliwa, nakatanaw kagad ako ng king mac mga ka-adventure pero agad itong umiwas papalapit sa atin kaya nag-aim pa rin ako baka sakaling bumalik pa pero
Hindi na talaga siya lumingon pabalik, kaya ang ginawa ko mga ka-adventure, hinabol ko na lang. Ang pagkara ng ilang minuto mga ka-adventure, nag-slow down ng konti at ayan, nakapull tayo ng trigger. Hindi ganun ka-okay ang tama mga ka-adventure, kaya ayan, grabe yung power, halos maubos niya yung 100 meter na reel natin. Kaya ang ginawa ko ay niready ko yung akin pong belt reel para nang sa ganun ay maging safe ang ating pong pana at hindi tayo matangayan. Hinayaan kong totally manghina ang isda mga ka-adventure bago ko talaga dinahandahan itong hilain, pero buti na lang ay to the rescue ang akin pong dive body na si Ambo para i-second shot at i-secure ang isdang napana natin, King Mac or Tangige. Ayos mga ka-adventure, to God be the glory. Secure na ang aming ulam. Halos palubog na ang araw mga ka-adventure, pero sabi ko kay Ambo, isang dive pa. Hanapin ko lang kung nandito pa yung mga suran, kasi nanggigil talaga ako sa mga suran mga ka-adventure at napakarami pa ng mga iba't ibang isda na pwede nating mapana sana. Pero since na nakasecure na tayo ng Tangigi mga ka-adventure, hindi na natin pinagtuunan ng pansin yung ibang mga isdang nasa paligid kagaya ng malaking lapu-lapu na paparating sa atin. Nag-isip ako nung una mga ka-adventure, pero nung na-realize ko na may Tangigi ay nagnono na ako. Babalikan na lang natin ito next time. At unti-unti na rin akong tumawid sa kabilang side ng Bahura mga ka-adventure, pabalik sa isla ng Banana. At nag-dive down ako dito dahil may nakita akong malalaking anino ng isla sa ilalim. Yung pala grupo ng mga bumphead parrotfish, pero hindi yan yung aim natin mga ka-adventure. Yung suran talaga ang aim natin. Eto, nakatanaw tayo ng isa, pero kung kailan titirahin ko na sana, sumuksok naman at nagtago. Kaya wala na, enough na talaga, uwian na.
struggle talaga kami mga ka-adventure kapag ganito ang panahon dito sa amin sa Kanipo or sa Coron. Kapag kaamihan ay talagang namumroblema kami kung paano kami gagawa ng content. Pero pag-ibig glory pa rin dahil may mga times pa rin na nagbibigay ng kahit ilang araw lang na pagkakataong kumalma para makapamana. At muli po nating abangan ang akin pong muling pagbabalik sa isla. At dahil patawid kami ng Linapakan to El Nido mga ka-adventure, kalahati lang nung King Mac ang inihaw po namin at inilaw, at yung iba naman ay ibinahagi namin sa staff sa Banana Island. Shoutout nga pala kay Miss Ella at si Bang and Beng. Suglaw pala ang ating ginawa mga ka-adventure, kinilaw at inihaw. Hindi na namin masyadong dinamihan kasi nga may mga ibang putahe pa na niluto ang amin pong kasama. Food and bon appetit, bon appetit. Kaon mga bitokon. Kaon. Ito lang yun lang yung pagsasaluhan namin. Stop. Tamarind rice. The tamarind rice is cooked by Garab. Hi. Hi. Hara kere. At syempre, ang pinakamasarap na part mga ka-adventure, hindi lang pagkain, yung paggagwentuhan din. At kinabukasan ay eto, ang bumugad na tanawin sa atin mga ka-adventure. Itong Banana Island po pala ay nasa harapan lang na bahagi po ng Kanipo. Part pa rin kami ng Coron. At continuous yung amin pong adventure na ginawa hanggang sa all the way ay makatawid kami ng Linapakan at El Nido. Cliff jumping naman ang isa sa mga number 1 attraction dito sa Linapakan, hindi lang sa nagangandahan nilang mga beach destination at ang lugar na kung saan ay tinaguri ang clearest seawater sa buong Asia. At syempre mga ka-adventure, may pagkakataon tayong mamana kaya hindi natin yan palalampasin. Medyo malakas lang yung agos dito sa may Araw Beach pero sige lang. We'll see kung ano ang masusumpungan nating biyaya sa dakong ito. Let's go for a dive.
Ang lalaki na ng mga Spanish flag snapper mga ka-adventure, tinahayaan kong lumapit sana ito ng husto. Hindi ko na pinansin yung grupo ng mga golden spotted rabbit fish or mga kitong, kasi nga yung malaki na kagad yung i-aim natin para pag makasecure tayo ng isa or dalawa tapos good size na, enough na rin. Hindi lumapit sa unang pagkakataon ng mga ka-adventure, kaya agaran akong nagpahinga at nagsagawa ng panibagong paninisid, and let's find out kung makukuha na ba natin siya sa dive na ito. Let's go! At eto na nga mga ka-adventure, na-curious na, unti-unti na siyang lumalapit, kaya wag talaga nating titirahin pagkaalanganin, kasi the next time around, lalapit pang muli yan, kagaya ng pagkakataong ito. Pagka-secure ko ng isda mga ka-adventure, agaran ako nagtungo sa beach at naglakad papunta sa kabilang side kasi ang lakas ng agos mga ka-adventure. At pagdating ko sa itaas na bahagi na medyo humupa na ang agos mga ka-adventure, ay doon na ako muling nag-gear up at lumungoy na rin hanggang marating ko ang malalim na area, at dito na nagsagawa ng panibagong pag-hunt. Madalas na rin ako mamana dati dito mga ka-adventure kapag sumasama ako sa biyahe, sa expedition trip. At by this time, hindi ko alam kung nandito pa yung mga dating isdang nakikita natin. Luba, malaguno, mangagat, at naglalakihang mga lipti. Tara, i-check natin. Hindi ganoon kalinaw ang visibility, pero goods na mga ka-adventure, tanaw na yung isda within more than 5 meter range. At pansinin nyo mga ka-adventure, napakaganda ng mga corals or corals dito sa area na to. At ito talaga ang advantage kapag mayroong agos ang spot, kasi nga mas nagiging healthy yung mga coral reef na nandito sa area. Dito para sa Araw Beach makikita ang
Dalawang halos magkadikit na isla at boundary na magkabila ang munisipyo mga ka-adventure ang Linapakan sa kaliwa at Culion sa right side. Hindi pa ako tinatawag mga ka-adventure kaya let's go find out kung ano ang masusumpungan natin sa dive na ito. Sayang mga ka-adventure, naunahan akong makita ng mga mangagat. Kung nauna sana akong nag-ambush at bago sila umahon ay makakaskor sana tayo. Kaya lang, na-spoke yung karamihan sa kanila kaya hindi na natin sila napana. And let's go for another dive mga ka-adventure. Tignan natin baka sakaling bumalik pa siya. Sayang mga ka-adventure, napakarami sana ng mga bait fish kaya lang laging ang istorbo ang lugar dahil sa mga bangka na nagpaparada at nagdadala ng mga bisita. Siyempre, snorkeling na rin kaya wala tayo masyado talaga mga pelagic na napapansin dito dati pa man. Wala talaga mga ka-adventure kaya dahan-dahan na rin akong bumalik sa bangka, pero bago pa man ako makarating sa bangka mga ka-adventure ay nagsagawa ako ng panibagong paninisid. Bigla ako nakakita ng pakol mga ka-adventure at approaching ito papalayo, pero buti ay nag-change direction palapit sa atin kaya na-pull natin yung trigger. Kaya lang may kasama ito sa likod mga ka-adventure na collateral damage pa, yung remora. Napana din natin. Double kill na naman tayo na hindi natin ina-expect. Dalawa pa. Patik kami na damay oh. Damage.
Homeboy. Naman tayo, homeboy. Nice cooking, ha? Chicken curry. Thank Really you. good, really good. Thank you. Chicken curry, chicken curry. Yeah, next time we bring chicken curry here. LeBron James. Alright. Authentic chicken curry.